pagka nakausap namin ang isang pasyente, for example ako, no, kapag nakausap ko ang isang pasyente, so stage 3 AB, may mga ganun pa kasi, no, stage 3 AB, siguro yung nakausap ko yung pinakamataas na yung stage B, at least yung nakausap ko. No, baka yung ibang sa team, yung mas mataas pa. No? So yan ay cervical cancer, sa kabilang section yan ay generally, ang tawag doon ay breast cancer, waiting area yon. Pero marami kasama doon sa breast cancer waiting area na yon, andun yung mga tungkol sa cancer sa dugo, sa bituka, sa rectal, halo-halo. Pero itong portion na ito ay cervical section, sa waiting area ng cervical section. So, napakadami po, no, ng mga pasyenteng iyan. No, marami diyan ay lulugo-lugo, marami diyan ay tawag dito ay talagang nahihirapan po sa kanilang mga karamdaman. Talaga makita mo yung pain, no, sa kanilang mga mukha po. So, yan po ay habang nagpe-play tayo ng ilang awit para tawag dito, ano yung puso nila, no, ma-encourage, ma-encourage. Hindi ko kasi makita po yung exact words, next slide please. So yan po, pagkatapos po ng palabas na awit na meron pong na parang katulad dito po, kaya lang doon meron pong audio yon, no? So may sound siya. So imagine niyo po, ang dala namin gamit diyan ay laptop, ang tawag doon multimedia projector, tapos mga extension cord, lahat po, pati yung speaker na maliit na ginagamit namin diyan ay gamit ng CCMC. So si Pastor Ruel, so nag-schedule ako ng mga exhorter. So ang challenge sa amin diyan ay exhort namin yung salita ng Panginoon ng 10 to 12 minutes only. 10 to 12 minutes only. Kasi inahabol namin yung kanilang attention dahil kasi biglang tatawag diyan, patient, ganyan, lakas nun. No, so, sharing the word of God o exhortation kung tawagin ako po. No, so, Pastor Tony, Pastor Ruel, ako po, Brother Belsi, ang mga nag-i-speak diyan. Next slide. Ito po ay isang kuha po, recently din po, last 2 weeks ago, yung pong babae naka-pink na yan, Winnie, no? Ayan, yung naka-pink na babae yan, na si Aling Winnie, no? Ay cervical cancer siya, stage 3B. Tapos tuwan-tuwa siya, nilapitan niya kami, so nagpa-picture kami, kasi sabi niya gano'n, hindi po ako cancer survivor, sabi niya gano'n. But stage 3B siya, sabi niya gano'n, I am totally healed. Nakita mo yung joy niya sa kanyang mukha, kasi nung day na yun, nung Friday na yun, dahil nga kinukunan niya kami lagi ng picture every time na nandun siya, no? Binibideo daw niya kami, pinipaste niya, inano niya sa Facebook. Hindi ko alam po, hindi ko pa na-visit yung page niya, no? But anyway, siya po ay nagpapatuto sa amin at timing naman, no, ng Lord, no, na para mabigyan kami ng encouragement sa hospital ministry. Isa lamang po siya sa nagpapatuto at marami po nagsasabi sa amin, pero hindi laging ganon. Pero naniniwala po ako sa kapangyarihan po ng prayer. So ang approach po namin doon ay prayer and counseling. So mahaba po yung oras namin doon sa pakikinig sa kanila kasi natutunan na namin na hindi pala dapat may pag-pray lahat, kundi sometimes they need a listening ears. So ganun po yung ministry. So hindi ko po siya pinapakita sa inyo para purihin po ang grupo, kundi kayo po, kailangan po namin kasi kayo kasi hindi ko po kailangan ng special forces. Kasi minsan like last Friday, 5 lang kami sa dami ng pasyente, 5 lang kami. So I need an army. Kailangan ko ng maraming kasama dito. Pastor, kasi yan pagka nag-commit na ako dyan, every Friday na yan. No, yung iba po dyan, minsan pag hindi sila pwede, nag-text lang naman po sila, hindi ako makakapunta. So, kung kayo po ay merong pong time, pag Friday po, please join us. No? At least half day. Kasi nag-start po kami 9 o'clock, tapos sometimes matatapos kami mga past 12 na. Minsan,
pag naabutan namin na natawag na yung mga pasyente, minsan 11 o'clock. Pero pinakamahaba po yung kalahating araw po ng buhay namin pag Friday. At kung kayo po yung makakasama, ilaan niyo po yung oras na iyon, no, sa panalangin at pagbibigay po ng payo o encouragement po sa mga pasyente doon. At isa pong binibigay po na hamon sa amin dito, no, yung task po kasi ng Cancer Institute, nandun po yung mga yung kinikimo. So outpatient po yun, no? Kaya lang tinatawag sila kasi scheduled sila for chemo. So nandun sila sa mga ward. And then meron din po iba doon talagang patient, nandun sila kasi hindi na sila pwedeng umuwi hanggang hindi sila na lalapatan ng lunas. So nakatanggap kami ng isang hamon doon, no, na sabing ganun sa amin sana may pag-pray nyo din yung mga pasyente sa taas. Kaya lang kasi ang request nila, mag-start ng 8 o'clock hanggang 9 o'clock ng umaga. Imagine mo yung second floor na iyon, ang dami po nun. At imagine mo po sa bawat kwarto na iyon ay at least 3 po ang pasyente doon. So kung 5 lang po kami, 10 lang kami, hindi po namin kaya. Tapos, ito nga po, kinukonsider ko nga po kung pinagpipray ko, kung tatanggapin ko ba yung hamon, na bago mag-start doon sa baba, sa waiting section, mag-umpisa tayo doon sa may second floor. Kasi nandoon na sila. Yung mga nasa taas na yon, talagang na yon, we consider them going home. Kung sila itatanggap sa Lord. Kaya kailangan nila tayo. No? Kaya kailangan nila tayo. So every Friday, hindi ko kayo hinahamon through your emotion, but I'm challenging you through your will. Mag-decision po kayo. Pwede ba kayo mag-spend ng isang Friday, not necessarily every Friday, but once a month, twice a month, samahan nyo lang po kami kasi hindi ko po kailangan ng special forces dito. Ang kailangan ko po ay army. Kasi madami po talaga nangangailangan po. Kapag lumapit na po kami sa kanila, minsan ako nakakaisa lang po ako kasi pag nag-start na po sila, nakuha mo na yung kanilang report, talagang nagbubuhos po sila. Nagbubuhos sila ng kanilang damdamin bago po yung maipanalangin po. So, please, consider, not consider, pero ipag-pray nyo sa Lord, Lord, gusto kong sumama. Kaya nga, I'm appealing not only to your emotion, but to your will. Kasi decision po, talagang magdi-decision. So, ito pong 2015, kailangan natin mag-decide. Magsasabit ba tayo ng letter? No? Kasi kailangan ko magsabit ng letter for another whole year po ng 2015 para bigyan tayo ng permiso doon. Kasi pagka meron po tayong permiso doon, so wala po tayong problema sa guard. Pagka Mount Zion, alam na po nila. Mount Zion, sige po, tuloy-tuloy lang po kami sa loob kahit na marami pong security doon. So, kilala na po yung Mount Zion Church of the Firstborn doon, lalo po yung ating ministry, prayer and counseling. And then another, next slide please. Ayan po, another ito po ay nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa CCMC, Christian Community in Mount Zion, na aking pong pinapangunahan doon po sa may Romualdez sa tapat ng dati nating church, kung baka hindi nyo po alam. So may gawain po doon. Ito po yung isang outreach ng CCMC sa Rodriguez, Rizal. So by private car, at least 1.5 hours po yung travel namin doon. No? So every Sunday kami ay pumupunta doon. So ganyan na po siya, kalawak din po yung gawain doon. At least 2 unit na po yung nabili natin doon. Wala pong pera yung CCMC. Ang main charge po ng CCMC ay compose lamang po ng at least hanggang 40 lang po kami doon. Kasi napakalit na kwarto noon, yung doon sa may Romualdez. Kaya yun po yung isang gawain din sa Rodriguez outreach po. Next slide. Tapos ito naman po yung sa welfare bill compound. Yan po ay binubuo po ng block 2236 at 1038 po. So yan po ay second year anniversary po. Yung unang slide po kanina sa Rodriguez Rizal, second year anniversary din po yun. Nung last September, ito November lang, itong month lang na ito, itong
Welperville compound na yan. Ginagawa po namin yan, yung gawain na yan, doon po sa multipurpose hall no, ng halfway kung tawagin nila no, sa Block 36. So yun po yung second outreach ng CCMC. Next slide. Please, ito naman po yung mga gawain po ng CCMC. CGH Bible Study Group. So every Thursday yan. Nagpapatuloy yan. Because of that, Bible Study Group na yan ng Chinese General Hospital. Sa hospital din po yan. Diyan po diyan po kami nakapagtanim talaga ng church sa Rodriguez Rizal. No, isa po diyan sa umaten diyan na faithful po ay talagang ini po siya ng Lord para sabi niya ganoon, magkaroon po sana ng gawain doon. So, yan po because of that Bible study, nagkaroon po tayo ng gawain doon po, no. Tapos Block 22, dito po sa may malapit sa Botanical Garden po yan. Meron po tayong Bible study doon. Every Thursday din po 'yon. Tapos sa Block 36, doon nga po sa may halfway po kung tawagin namin. So, because of that Bible study din po sa Block 36, ay nagkaroon po ng church din po doon no, sa Block 36. And then Block 38 ay katabi na block nila Pastor Ami doon sa Block 38. Meron pong Bible study doon every Saturday. Yung Block 36 every Saturday po din yan. Tapos sa Rodriguez Rizal po ay Bible study din po at marami na rin po naabot doon ng mga kaluluwa po no, sa Rodriguez Rizal because of that Bible study po. So yun po yung next slide. So last July, 11th year anniversary po ang CCMC. So lahat po ng outreaches at mga Bible study po ay nag-celebrate kami dito last second Sunday ng July po. So praise the Lord, God is faithful po. Basta available lamang po tayo sa Lord at handa tayo na mapagod, mag-isip, siyempre with the guidance of the Holy Spirit, the Lord will help us. So, all glory to God alone. Sa Diyos lamang ang papuri sapagkat siya ay matapat na Diyos. Amen po ba? And because of that, ito pong aking subject, faithfulness. About God's faithfulness. Sige, pakaya na yung second PowerPoint. Pagka narinig niyo po ang salitang faithfulness, ano po ang pumapasok sa inyong isip? Ano ang naiisip ninyo pagka narinig niyo ang salitang faithfulness o kaya ay nababasa? Faithfulness is an important character trait. Ang katapatan o ang faithfulness ay isang mahalagang karakter na dapat meron ng isang tao. Pero sa totoo lamang, hindi na natin masyadong narinig ang katagang ito o ang salitang ito na faithfulness, katapatan. Hindi na natin ito nakikita sa maraming mga sitwasyon ng buhay ng tao. Pero hindi po ba kapag nakakarinig tayo o nakakabalita tayo, isang tao ay naging matapat? No, di ba nagkakaroon ng kaginawaan sa atin, meron pa pala mga matapat na tao, no? O faithful na mga tao. Minsan natutuwa pa tayo pagka yung mga aso, no? Nakita nating faithful sa kanilang mga amo. Aso 'yun no? Paano naman kaya ang tao? Gaano kaya siya katapat? Siguro hindi siguro kundi ako ay tiyak na ako bilang isang magulang, isang pinakamasaya sa karanasan ko o gusto kong mangyari sa aking buhay, makita ko yung aking mga anak na matapat, no, na naglilingkod sa Diyos. And I believe lahat po ng mga tatay at nanay dito ay ganun din ang kanilang dami. Nais natin na makita silang lumalakad sa Panginoon. Nais natin na yung faithfulness, yung karakter ng faithfulness ay nabubuo sa kanilang buhay. At yun ay nagiging isang matatag na pundasyon. Nakakatuwa po kapag nakikita po natin sa ating mga anak yung katapatan. Pero bago po makita sa ating mga anak, yung dapat makita na muna po sa ating mga magulang. Mag-manifest yung salitang faithfulness. Hindi lamang siya magandang salita. No? Faithfulness is not only a wonderful word or thing. Hindi madaling maging tapat o matapat. Hindi madaling ma-develop
ang faithfulness sa ating buhay. In fact, naalala ko pa noon, nung ako po nagtatrabaho pa sa Makati, patagalan ang mga empleyado, di ba? Patagalan ang mga empleyado. Ibig sabihin, nakakapag-stay ng 10, 15. Una ko pong trabaho ko ay sa Makati nga po ay 7 years akong trabaho doon. At halos nalibot ko din yung mga ibang department no, doon sa una kong trabaho. And then dito sa pangalawang trabaho, nung ako po mag-retire, at least 15 years na ako ay nagtrabaho. No, kaunti na lamang yung ganoong kaisipan. Kasi sa panahon natin ngayon, the highest bidder, mas maganda, di ba? Lalo na sa mga career ngayon. Pag magandang offer, naka-1 taon pa lang sa kumpanya, naka-2 taon pa lang, ay, mas mataas ang doon no? So, okay nang i-pirate, no? Magpapa-pirate na lang. Wala yung yung hindi katulad nung panahon namin, no, na talagang yung faithfulness. So, kung tawagin nga na sa kumpanya ay loyalty, di ba? Kaya nga mayroong mga loyalty awards, di ba? Pag naka 5 years ka, ayan, meron kang certain bonus na tatanggapin yan. Naalala ko pa yun, sa OMF, 5, 10, 15. No? Tapos, yan, meron ka ng retirement plan ng company. Pero ngayon, hindi na po masyadong yung salitang faithfulness, lalo na po sa workplace po natin. Kasi maraming titignan po ngayon sa mga bagong career po, malaki ba ang compensation dyan? Malaki ba ang benepisyo dyan? Yun po ang madalas na naririnig ko po noon. Kaya nga po hindi po sapat na marinig lang natin siya, makita natin siya. Dapat yung faithfulness po sa buhay natin pinamumuhay po, no? Faithfulness is personified, no? Nakikita. Kahit hindi niya alam yung salitang faithfulness dahil nakikita sa buhay mo, na ipamumuhay mo, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng faithfulness. Buhay, incarnate, no? Buhay yung word ng faithfulness. Ito yung kumakatawan sa iyo. Invisible word na faithfulness, pero visible siya sa iyong buhay o sa aking buhay. Just like our Lord Jesus Christ, no? Makikita sa Kanya ang pagiging faithful, no, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa from Genesis to Revelation, there are 348 times na ginamit po yung salitang faith, faithfulness, and faithful. 348 times in 324 verses from Genesis to Revelation. Napakadami po niya, no? Sabi nga ng Panginoon, Moses was described by God that faithful in all my house, sa Exodus 12:7. No, sabi ng Lord, si Moses, tapat ito sa aking tahanan. Si Moses, sabi ng God, tapat ito na aking lingkod. Hindi lang maamong tao si Moses, sabi ng God, siya ay tapat sa aking layunin, tapat sa aking tahanan, sabi ng Diyos. Maalala natin si Abraham. No, bagamat marami siyang failures, no, sa promise ng Lord, pero sabi ganun, si Abraham ay naging tapat pa rin, no, sa ating Panginoon. Kahit matanda na siya, nararamdaman niya na yung hina ng kanyang katawan, pero naging matapat siya sa paghihintay sa pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Past age of 100. Sabi niya, mangyayari pa rin yun. Mangyayari pa rin yung sinabi ng Diyos sa akin. And it happened. Si Jose o si Joseph. No, Joseph the dreamer. Si Jose na mapangarapin. Dahil binigyan nga naman siya talaga ng panaginip ng ating Panginoon. Through trials and testing. No, sa buhay ni Jose, itinago niya yung pangako ng Diyos na naging matapat po siya. Hanggang siya ay dinating ng Lord doon sa karukrukan ng fulfillment, no, ng ating Diyos doon sa pangako ng Diyos kay Joseph. Joseph was found faithful sa promise ng Lord sa kanya. Si Daniel, si Propeta Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan, sila ay matapat sa Diyos. In fact, sila ay nilagay sa isang malaking oven para sunugin.
but they remained faithful. Si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Because God is also there. The faithfulness of God is also there in the fire. Nandoon ang Diyos sa apoy, kasama sila Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Labas po tayo ng Bible. 1989, nagkaroon po ng malaking earthquake po sa Armenia. Dati pong sakop ng Russia, dating federation, one of the federation ng Russia. Nagkaroon po ng malaking earthquake po noong 1989 doon. Marami ang namatay, sabi ganun sa balita, almost, or more than 30,000 ang namatay na mga tao noong 1989 earthquake sa Armenia. Ngunit isang tatay po, no, sabi niya ganun, ay hindi siya pumayag na ang kanyang anak ay patay. Pinuntahan niya yung eskwelahan kasi everyday siya ang naghahatid. No, binaybay niya kung saan niya hinahatid yung kanyang anak. No, inimagine niya, at habang inimagine niya kasi yung eskwelahan, parang pancake, no, na flat. So through mental image, inanap niya yung lugar kung saan naroon yung kanyang anak, yung kwarto ng kanyang anak. Pinuntahan niya at umiiyak siya. No, umiiyak siya na nakatayo siya doon, tapos naalala niya yung kanyang pangako sa kanyang anak. Sabi niya gano'n sa kanyang anak, "Son, no matter what, I will always be there for you." Son, sabi niya gano'n, "No matter what, I'll always be there for you." Noong maalala niya yung kanyang pangakong yon, nagpasimula siyang alisin yung mga rowels. Ano? Unti-unti, 8 hours, 24 hours, tapos almost 1.5 days. Sabi ng mga tao, ng mga magulang din na meron ding mga anak, no, na nanatabunan. Sabi nga, wala na tayong magagawa, itigil mo yan. Hayaan mo na yung mga rescue worker. Sabi ng tatay, hindi, may pangako sa aking anak. Sabi ko, no matter what, I'll always be there for my son. So, sa huling pagbuhat niya ng isang malaking rubble, no, narinig niya yung tinig ng kanyang anak. Sabi nga, "Dad, is that you?" Sabi gano'n. "Yes, my son." Sabi gano'n, "It's me." Sabi, ang pangalan ng bata ay, "Arman, it's me. It's your dad." Tapos sabi niya gano'n, "See?" Sabi niya gano'n sa mga kasama niya mga bata din. "Kitam?" Sabi ko, totoo yung pangako ng tatay ko. No matter what, I'll always be there. Sabi niya, "Daddy, nandito po yung mga ilang bata. Kasama ko po. Ligtas po kami." Our Heavenly Father is more than that Father, right? No matter what, God, our Father, will be always there. Para ipakita niya yung katapatan sa atin. At tayo naman, ay maipamuhay din natin yung katapatan. That's why faithfulness is so central to Jesus' character. No? Kay Jesus, yung salitang faithfulness, central yun. Napakalaga nyo sa Kanya. It's like His second name. Parang nickname. No, may ibang tawag sa iyo. No, OD. No, pag tinatawag nila ako, Pogs. Ano, parang second name ko yun eh. Nasa opisina, Pogs. It's my second name. Jesus, the word faithfulness, sabi nga, it's like His second name. Revelations chapter 19, verse 11. Revelations chapter 19, verse 11. "I saw the heavens open," sabi ni John, the apostle, John the beloved. No, sabi niya, "I saw heaven open, and behold," sabi gano'n ni John, "a white horse, and the one who sat upon it, it was called," ano daw? "Faithful and true." Sino yung nakita ni John na yun? Na nakaupo doon sa puting kabayong iyon? None other than our Master, our Lord Jesus Christ. Sabi ni John, He is faithful and He is true. It's a name, no? Pangalan ng ating Panginoon. Paano natin makikita yung katapatan na yun? Kasi
parang simpleng salita lang yan, faithfulness. No, ilang letter lang yan pag in-spell out mo. Pero tingnan natin, ano ang faithfulness sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Jesus walked a path that was surely the most reliable and trustworthy. No, si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng mundong ito. Nung tinawag niya yung 12, sigurado si Jesus sa kanyang sarili na itong mga disipulong ito, mapagkakatiwalaan siya ng kanilang buhay. Sigurado, mapagkakatiwalaan, trustworthy, reliable, pwedeng sandigan. Ito si Jesus. Nung siya ay nasa ibabaw ng lupa. Mula sa langit, siya ay bumaba sapagkat nais niya na ang bawat isa sa atin ay maligtas at iligtas niya tayo. Nais ng Panginoong Yesus na ibigay sa atin yung kanyang redemption at yung kanyang salvation. He will deliver it. At kailangan niya maging faithful. Binigyan siya ng Diyos ng isang malaking gawain. Pinagkatiwalaan siya ng Ama para sa isang mahalagang misyon. Jesus is faithful. His name is faithful and true. We can trust Jesus because He is faithful. We can rely upon Jesus because He is faithful. He completed the task that the Father gave Him. Tinapos ng ating Panginoon ang gawain na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Kaya nga sabi niya naman, at sa huling hininga niya, sabi niya, Father, it is finished. No, sabi niya, it is finished. Bold declaration. Noon na tinapos ng ating Panginoon ang mahalagang ministry, gawain, na ibinigay ng Diyos sa Kanya ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. At lahat ng tao na lalapit po sa Kanya. It is finished. Jesus was devoted to doing the will of the Father. Jesus is faithful. Kinumpleto niya ang trabaho o ang ministeryo na ibinigay sa Kanya ng Ama. Ngunit hindi lamang yun. Si Jesus ay faithful na bawat kalooban ng Ama ay Kanyang maisagawa. Kaya nga sabi niya gano'n, no, wala akong ginagawa na hindi ginagawa ng Ama. Kung ano yung nakikita ko sa aking Ama, yun ang aking ginagawa. The will of the Father, I am doing the will of the Father, sabi ng ating Panginoon. In fact, before the cross, almost, no, with that temptation, with that hour of trials and testing in the Garden of Gethsemane, sabi niya, Father, parang ito yata yung kalooban mo na parang hirap ako. Naranasan niyo po ba na may pinagagawa sa inyo ang Diyos, tapos hirap na hirap kayo? No, tapos nakikipag-wrestle kayo sa prayer, umaatungal kayo sa Panginoon, but at the last, sa huling karanasan niya, sabi niya, Lord, your will be done. Ganon din si Jesus, the Garden of Gethsemane. Pwede bang hindi ko nadaanan ito? Meron bang plan B? Yan, naalala ko tuloy si Ari Surco. There is no plan B. Only plan A. Di ba? No options. Sabi ng Lord, wala palang No, habang nasa Gethsemane siya, siguro na-imagine ko lang. Nag-iisip siya siguro. Parang tayo, pag nagpe-pray tayo, Lord, pwede ba mag-suggest, ganito na lang? Gagawin ko yung will mo, pero ganito ang gusto kong mangyari. No? Pero sabi ni Jesus, no, not my will, but yours be done. So Jesus was devoted in doing the will of the Father. He completed the mission, He completed the task. He accomplished not only the ministry that God has given Him, hindi lamang yung ministeryo na ibinigay ng Diyos sa Kanya, kundi sabi niya, Lord, every will, lahat ng iyong nais na gawin sa akin, gagawin ko. Kaya nga, tinuruan niya tayo kung paano tayong manalangin. No? Unang yung tinuro sa atin, hindi tayo humingi ng pagkain sa Kanya. Sabi nga nun, ipanalangin ninyo na mangyari ang kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay. Kung paano ang kalooban ng Diyos ay nangyayari sa langit.
No, not your will here. Tapos, be done in heaven. No, but the will of the Father in heaven be done in the earth. Through us, at sa ibabaw ng mundong ito. Jesus completed the mission. He completed the task. It is finished. Why? Because He is faithful. Because His name is faithfulness. Faithful and true. Makikita po natin sa buhay ni Jesus, He is totally devoted. Yung kanyang devotion nung nasundin ang kalooban ng Ama ng Diyos. Even, doon sa cross na yon, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi siya nagtayo ng religion sapagkat hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero ang ginawa niya, lahat ng tao na makasalanan, binigyan niya ng opportunity to repent of their sin. Now God is giving you time to repent. Why? Because God is faithful. What is repentance? Repentance is a change of mind. It's not only 180 degrees turn. Developing the new man, sabing ganun sa subject na yon. Is changing your will, changing your mind, changing your perspective. Paano natin gagawin yan? Let the mind of Christ dwell in our hearts, sabi ni Paul. John chapter 5, verse 30. John chapter 5, verse 30, I can of myself do nothing, sabi ng ating Panginoong Yesus. I do not seek my own will, but I seek the will of the Father who sent me. Seek the will of the Father who sent you. Sapagkat ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung gusto mo. Hindi yung nais mo. Kundi kung ano ang gusto ng Diyos sa iyong buhay. We are called to be like Jesus. So faithfulness should become central to our character as well. Kung sentro ito sa isang sa mga karakter ng ating Panginoon Jesucristo, because we are slave and we are friends, or kung tayo ay kamanggagawa ng ating Panginoon Jesucristo, dapat maging central din sa ating buhay yung salitang faithfulness. Gaano ka katapat sa iyong paglakad sa Panginoon? Pag malapit ng Sunday, nagiging matapat ka? Pagka malayo pa ang Sunday, sabi mo, kasama mo ang Panginoong Yesus, pero you are sinning. That is not faithfulness. That is hypocrisy. Kaya po marami po mga Kristiyano, mga ipokrito. Play actor, sabi po sa Greek word ng hypocrisy. No, we must be faithful. Purity ng ating puso, purity ng ating mind, especially tayo po mga ng mga tinawag at pinili ng Diyos na hanggang sa dulo ng ating buhay, siya ay magiging matapat sa atin para tupdin at gawin yung kanyang pagkatawag sa ating buhay. Hindi niya po tayo iiwanan o pababayaan man. Gaano tayo kasincere sa paglakad natin sa ating Panginoon? Nung ikaw ay tinawag ng Diyos, ano na po ang nangyari sa tawag ng Diyos sa iyong buhay? Meron ka po bang ginagawa? O hinihintay mo ang biyaya lamang ng Panginoon tapos wala ka namang ginagawa? No. Grace is katulad ng isang coin yan, may dalawang magkabila, di ba? Yung grace to save us, but yung another side of that grace is the ability, no? The ability na ibinigay ng Diyos sa atin to be faithful to His calling. But Jesus' faithfulness will be there. No? Tinitiyak ko po sa inyo, naroon po yung katapatan ng ating Panginoon Jesucristo upang ang tawag ng Diyos sa atin ay mapangyari po. With that, tignan po natin yung Greek word ng faithfulness sa salitang Greek. Sa salitang Greek po, ang salita po na yun ay pistos. Nang ibig sabihin, trustworthy. Is Jesus trustworthy?
Kayo po ba yung pagkakatiwalaan ni Jesus? Kasi kung yung faithfulness, the meaning of faithfulness in the Greek word is trustworthy. So ang ating Panginoon ay trustworthy at reliable. It is central to His character, right? Kayo ba yung pagkakatiwalaan ni Jesus sa kanyang tawag sa inyong buhay? Are you faithful? Oh, let's put the meaning of faithfulness. Are you trustworthy? Doon sa mga talento na ibinigay ng Diyos sa inyo? Yung sa panahon na ibinigay ng Diyos sa inyo? Sa mga resources na ibinigay ng Diyos, are you trustworthy? Next, in the Greek word pistos, it means trustful. Mapagkakatiwalaan ba kayo? Nung napagkaibinigyan ng Diyos ng revelation, mapagkakatiwalaan ba kayo ng Diyos? Pistos also means faithful, tapat. Kanina, na-mention ko po yun, devoted. Jesus is devoted in doing the will of the Father. Are you devoted? Are you faithful doing the will of the Father? Kayo po ba ay tapat? Pistos, the Greek word of faithfulness means full of faith. Mamaya po titignan natin yung connection ng faith at yung faithfulness at ng faith. From the root of the Hebrew letters o kaya amen, Hebrew word ng faithfulness. A-M-N or aman, kapag nilagyan po natin ang syllable na letter A, aman. Ang ibig po sabihin niyan, amen. Hindi, inimbento lang po ng English word natin na kaya tayo nagkaroon ng salitang amen because of that word o aman. Yung A ginawang E para maging English word lang, amen. Pero ibig po sabihin niyan, faith. The same. Greek word po. Ibig mo sabihin niyan ay faithfulness. The same meaning in the Greek word. Ibig mo sabihin niyan trustworthiness. The same meaning in the Greek word. Pero ito po, meron pa po from the Hebrew word, pag ginamit po yung salitang faithfulness, integrity. Integrity. Meron ba tayong integrity sa paglakad natin sa Panginoon? O pag Sunday lang tayo nakikitang holy, then the rest of the day, yung kalahating buhay natin ay nasa sanlibutan. In the Hebrew letter, another meaning of faithfulness, yung na yan, ay moral. Yung buhay natin, moral purity. Tayo ba ay merong kalinisan? Tayo ba ay may kadalisayan? Pag ginamit po yung salitang faithfulness in the Hebrew letter, it means courage. Are you courageous doing the will of the Father? Ikaw ba ay matapang? Hindi ka ba naduduwag? Kapag sinabi ng Ama sa iyo o ng Jesus na ito ang kakalooban ng Ama, gagawin mo ba ito? Are you courageous? Another meaning in the Hebrew letter is training. Training. Training and coaching. Faithfulness is about training. Faithfulness is about coaching in the Hebrew letter. So there is a connection between faith and faithfulness. Person's faithfulness is totally dependent upon one's faith. Yung katapatan ko ay depende sa aking pananampalataya. Kaya nga, character problems are faith problems. Ulitin ko, character problems are faith problems. I have character problem. Sinong walang character problem dito? Taas ang kamay. Ayun, hindi kayo nagtaas. Ibig sabihin, lahat tayo may character problem. Pero sabi po dito, it's because we lack faith. That's why we have character problem. Kasi hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos sa Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Na yung mga karanasan mo sa buhay na yon, it shapes you. Nais na i-personify ng God, ni Jesus, the Son of God, gusto ni Jesus na yung kanyang character na faithfulness ma-incarnate sa atin mabuhay. Through our faith.
Kaya kung may character problem tayo, you lack faith. Bakit ang sungit mo? You lack faith. Kulang ka ng pananampalataya para hindi ka maging masungit. Subukan mong manampalataya, Lord, bukas hindi ako magiging masungit. Ngayon lang. Faithfulness is in fact an act of faith. Faithfulness is in fact an act of faith. Kasi kung susundin lang natin ang ating Panginoon, obedience needs, ano kailangan ng obedience? Faith, di ba? Kailangan natin ng pananampalataya para sumunod sa Diyos kasi wala tayong kakayanan na sumunod sa Kanya. Lord, give me faith to see my destiny. Kasi kung wala kang faith, hindi mo marireach din yung destiny ng Lord sa iyong buhay. So, habang tayo ay dinadala ng Diyos sa ating destiny, meron pong process na ginagawa ng Lord sa ating buhay. One of that is transforming us into a Christian who is faithful to His ministry, to His will and purposes sa ating buhay. Madidevelop po yun through faith sa pamagitan ng ating pananampalataya. So ano ang resulta ng faith? One of the result of faith is faithfulness. Why? Because faithfulness is one of the fruit of the Holy Spirit. Paano ba matidevelop sa atin yung fruit of the Holy Spirit? We need faith, di ba? We need the help of God. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Faithfulness is faith that has been tested and proven over time. Kailangan duman tayo sa maraming testing and trials so that faithfulness can be developed sa ating buhay. Kailangan natin dumaan. Kaya pag dumaraan po tayo, anong pinagdadaanan nyo ngayon? Tinitiyak ko po sa inyo, one thing, ginagawa ng Diyos, God wants you to be faithful to His will and to His purposes. That's why you have problems. That's why you have character problem. Because nais ng Diyos na ma-personify, ma-incarnate, maging visible, yung salitang faithfulness. Kaya at the end of this preaching na ito, no? The goal of this preaching, parang sa eskwelahan, my goal of preaching to you today, paglabas nyo dito, alam nyo na po kung anong ibig sabihin ng faithfulness. Faithfulness is faith that has passed the test of patience and trials. Ang katapatan ay pananampalataya na naipasa mo na ang bawat pagsubok ng iyong pagiging pasensyoso. We go through the process of testing and trials. Lahat tayo, we face difficulties. Tama po ba? Kasi kung walang challenge po sa atin, hindi po ma-develop itong faithfulness sa atin. Dapat merong hamon sa harapan natin. Kaya nga merong temptation. But remember, God is not it's not God. No? Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng tukso sa atin. But we face temptation, we face difficulties, challenges, and trials sapagkat nais ng Diyos na ma-develop yung faithfulness sa bawat isa sa atin. It's more than loyalty. Faithfulness. James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Sa aklat po ni Jacob o ni Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4. The testing of your faith leads to patience. Let patience have its perfect work so that you will be made perfect. That's why God is allowing us to pass through the fire, through the rushing water of life, so that He can develop faithfulness in us. At kung madidevelop yung faithfulness sa atin, then one by one, the fruit of the Holy Spirit will be developed in our lives, like patience. 1 Peter chapter 1, verse 7. First Peter chapter 1, verse 7. So that the proof of your faith, being more precious than gold,
which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Kapag makikita po sa atin yung faithfulness, makikita po ng mga tao yung revelation ng Jesus Christ through you. Sometimes hindi makita yung revelation ng Jesus Christ sa atin kahit anong gawin nating evangelism. Why? Kasi hindi makita yung countenance ng Lord sa iyong buhay. Why? Because you are not faithful. No, pag may panawagan lang ng evangelism, sisipot ka lang. Pero yung personal evangelism ng iyong buhay, hindi mo siya ginagawa. Gusto niyo pong masanay ng evangelism? Sumama po kayo every Friday. Napakadami pong opportunity doon. Kasi ini-inject po namin sa kanila. Kasi alam naman namin, mamamatay din sila eh. Pagagaling sila ng Lord, pero at the end of, sa kanilang buhay, they will go somewhere. So, i-assure na natin sila na sila pupunta ng langit. So, marami pong opportunity po sa hospital ministry. Sabi nga po ng tag dito, ng isa statistic no, kay Brother Alex ko din ito nalaman. No? Mas marami daw dumadaan ng mga tao no, sa hospital. No? Every day, puno po yung PGH. No? Minsan, andun nga sa may loob ng PGH, pero andun sa kalsada ng loob ng PGH. Mga nakaupo doon, andun na yung mga gamit na kasi naghihintay sila ng tawag. Kaya pag-pray natin, no, na sana makapagbukas tayo dito sa sa Mandaluyong. At anyway, first place na tayo, no, nabigay na natin yung letter. Pag-pray po natin, ayan, malapit-lapit yan. Walking distance lang pag wala kayong pamasahe. Dito po sa PGH, wala din pong pamasahe. No? Kanya-kanya din po kami dito. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kung sasama po kayo sa amin every Friday, meron po ritong FX, dalawa po yun. Pwede natin gamitin. Kinumit yung kaya pastora amin. No? Pwede natin gamitin yun. Kasi I need an army sa PGH. Faithfulness is faith refined. It is precious. It is more than gold. Yung halaga niya ay hindi kapantay ng halaga ng gold. No, it is more precious than gold. So, faithfulness in this lifetime, dito po ako magtatapos, determines how we will live in the world to come. Yung faithfulness mo dito, sa ibabaw ng lupa, doing the will of the Father, doing the calling of God in your life, doing the ministry of God that God has given you, it will determine kung anong tatanggapin mong reward sa heaven. Matthew 25 verse 21. Well done, good. Ano sabi doon? Well done, good and? Lakasan na. Well done, good and? Faithful servant. You have been? In little. Sabi nga noon, I will make you ruler over much. Ito pinakamaganda dito. Enter into the joy of your master. Not only that I will rule over much because I have been faithful in little things, but one of the, isa sa mga bagay na gusto kong tanggapin dito, yung joy in the presence of our master. Because I will find rest in the joy of our master. Pero tinitiyak ko po sa inyo, kapag dinidevelop ang faithfulness sa atin po, it's not joyful. Totoo po ba yun? Because when you suffer, wala pong joy doon, di ba? But sabi gano'n, but count it all joy, friends, sabi gano'n. When you suffer difficulties, trials, and testing. So emotion ba yun? Hindi. Sabi gano'n, let your will, determine na yung nangyayari sa iyo. Sabi mo, napakaligaya at napakasaya na ako'y napupunan ng Diyos. Ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa aking buhay. Mas mahirap pag wala po kayong mga problema sa inyong buhay. Baka hindi kayo nanonotice ng Diyos. But when God notice you, through various trials, testing, and temptation, ano mga kinahulugan natin, God has a wonderful plan for your life. May mainam at mabuting plano ang Diyos po. Kaya naman yung kinabagsakan natin, hindi po importante, ang importante doon, paano tayo magiging matapat sa Diyos. Sa Kanyang muling pagbangon sa atin.
para ibalik tayo dun sa right direction ulit ng ating buhay. Para i-develop yung faithfulness sa atin. Yes, we will be tested, we will be tried. But I will tell you, sabi sa Matthew 25:21, it will produce joy in the Lord, our Master, at the end. So dito pa lamang po maging faithful na po tayo. Titiyak ko po sa inyo, hindi po impressive sa Lord pag tayo natin sa harapan niya kung naging magaling ba tayo sa mga talento, no, na binigay ng Lord sa atin. Hindi niya po yung mga accomplishment natin, no. Ang titignan niya po sa atin, naging matapat ka ba sa mga bagay na binigay ko sa iyo? Through trials and testing, sinubok kita, pinayagan kitang dumaan sa apoy at sa rumaragas ang tubig, naging matapat ka ba? Yun po ang titignan ng Diyos sa pagtayo natin sa kanyang harapan. At kung makita niya po sa atin that we have been faithful through trials and testing in this life, sasabihin ng Lord, come, I will make you ruler over much, and I will allow you to enter into the joy of our Master. Nawa, bawat isa po sa atin, matagpuan po ng Diyos na tayo po ay tapat. Because God is faithful. Who will bring that faithfulness? Also God. That's why His grace is two-sided coin. One is for our salvation. One is for God's ability to be upon us. Na para ma-develop po sa atin yung faithfulness. Kaya nga po, kung tayo po ay faithful sa Lord, I'll tell you, napakalaking himala po yan ng Diyos sa buhay natin for us to be faithful. So the last thing, sabi ni Paul, patungkol sa kanyang buhay, sabi niya ganon, I will keep the faith. Nung mananatili akong sumasampalataya hanggang sa dulo ng aking buhay. At yung pagsampalataya na iyon sa ating buhay, nawa ito ay magdulot sa atin ng katapatan at ng righteousness sa ating buhay. Alam niyo po, ang mundong ito po ay gutom na gutom po. Umahanap ng mga tao po na tapat po. Hindi lamang sa kanilang tungkulin, kundi sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya nga napakaganda po pag may nababalitaan tayo, di ba? No, isang janitress, may nakuwang gantong kahalaking kahalaga, pero sabi niya ganon, I am not covetous, hindi to akin, hindi ko to pinagpaguran. Naisip niya siguro, baka yung nakaiwan ito, kailangan sa ospital, ibabalik ko sa kanya. One of the tests of faithfulness. Sa mga bagay na material po na ibinibigay sa atin ng Lord. The world is hungry for testimony of people, of God's people who are faithful to the Lord and to one another. God is faithful. Be faithful. Hallelujah. So, I pray, dalangin ko sa Diyos na paglabas po natin dito, nasa atin na pong kalooban, yung kalooban ng Diyos na, Lord, I want to be faithful to you. I want to be faithful in every aspect, in all aspect of my life. Amen. God bless you and thank you. Please consider Friday. Kung kayo po ay meron namang panahon po, please join us. I need an army of prayer, not warriors, but people who want to learn how to pray for sick people, how to counsel for sick people. Amen? Let's all rise. Tayong lahat ay tumayo po at manalangin tayo. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Simple word but profound, Panginoon, in its meaning. In the Greek word, especially, Lord God, in the Hebrew word, in the Aramaic word, Panginoon, napakadami niya po, Panginoon. Pagkat sinabi ang isang salitang faithfulness, Panginoon. It's about our integrity. It's about our moral life. It's about our training. Not only trustworthiness, not only trustful, not only faithfulness, not only faith, not only devotion, but Lord, sabi doon sa Hebrew word, kamusta ang aming buhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao? Gaano po katibay yung aming integridad? Gaano katatag? Yung aming moral life? Kami ba ay nasasanay sa mga pagsubok na ito?
sa mga trials, testing, and temptation. Tinatanggap ba namin yung coaching mo sa aming Panginoon? Lord, narito po kami, Panginoon, at the end of this preaching, Panginoon. Let that word faithfulness, O Lord God, become central in our life, Lord God. That we will be remain faithful, O Lord God, unto the end, O Lord God. Sapagkat, Panginoon, sabi sa Revelations 19:11, faithful and true was your second name, Lord God. Ito ay mistulang pangalawang pangalan mo, Panginoon. And we want that name also, O Lord God. Because God is faithful. Help us, Lord, to be faithful, O God. Tulungan mo kami maging matapat, Panginoon, sa lahat ng layunin mo sa aming buhay, Panginoon, upang matupad namin ang iyong pagkatawag sa aming buhay. So that, Lord, when we stand before your presence, before the presence of our Lord Jesus Christ, sabi niya sa amin, well done, good and faithful servant. Rule over much and enter into the joy of the Master. Lord, help us, O God. Give us the ability, the grace, O Lord God, to fulfill, O Lord God, to personify, to incarnate, O Lord God, that word, faithfulness, Lord God. To be visibly seen in us, Lord God. Makita po sa amin na sa aming mga buhay, Panginoon, makikita yung word faithfulness, Panginoon. Sapagkat when John saw you, Lord, in heaven, sabi ni John, the faithful and the true one, O Lord God. We want to be like you, Jesus, in faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po, and thank you. Let's sing this song in response to God's message. We're pilgrims on a journey on a narrow road, and those who come before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a steering testament of God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave those behind us the heritage of faithfulness, pass on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have gone beyond, and our children that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the love which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. That lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion
light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we lead inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Amen. Yes, Lord. Find us faithful, God, till the end. Amen. Tayo po'y makakapuna sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. So, habang hinahanda po natin ang ating kaloob at ikapo para sa ating Panginoon, okay, meron po ditong announcement. For those who have not yet signed the members list, please proceed to the reception area to sign the document for SEC submission. So, kung meron pa ho sa atin dito hindi nakapag-sign ng members list, nasa reception area po, pasign na lang po tayo doon. So, handa na po ba tayo magbigay sa ating Panginoon? Tayo po, hawakan po natin ang ating kaloob at ikapo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Father, marami pong salamat sa iyo, O Diyos, sa bawat pananalapi, Panginoon, ay binibigay niyo po sa amin. Lord, find us faithful, Panginoon. Sa pagbibigay namin ito, patuloy naming maibigay, Panginoon, na may kagalakan, Lord God. Ang lahat ng biyaya, Lord, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord, na sa pagbibigay namin ito, ay mabigyan ka namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kagalakan, Panginoon. Makita mo yung heart namin na nais naming sumunod sa iyo, O Diyos. Maging sa maliliit na bagay na ito, Panginoon, alam namin, Lord, na tinuturuan mo kami na maging tapat kami sapagkat ikaw ay tapat, hindi ka nagkukulang sa amin, O Diyos. Lord, marami pong salamat sa bawat kamay na magbibigay, Panginoon, patuloy na magamit ang mga pananalaping ito, O Lord, para sa lalo pang ikakalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Lord, marami pong salamat sa bawat negosyo na iyong pinagpapala, sa bawat trabaho, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat promotion, Panginoon. Salamat, Lord, sa gawa ng bawat kamay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya. O Diyos, patuloy nga namin ibinabalik ang papupuri sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakapagbigay na ng may kagalakan. To the Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Yan, amen. Forever God is faithful. So, iba pa pong mga announcement para po dun sa ating FMCC Annual Worship Celebration. Sa December 7 na po ito, 9 a.m. sa MP Nag, mataas na paaralang Neptali A. Gonzales. December 7 po yun. Tapos meron po tayo yung Season of Giving, Give Rise on Christmas Day. Yan, Give Rice on Christmas Day. Ang bawat isa po ay inaanyayahan na magkaloob ng 5 kilos ng rice. Ang worth po nun is 49 pesos or 50 pesos ang isang kilo po. So, 5 kilos po na tig 49 o 5 kilos na tag 50 pesos. Yan, magpatala rin daw po at kumuha ng eco bag yan, para sa ating dadalhing bigas.
Ang deadline po natin, first week of December. First week of December. And reminder din po sa ating Friday night, sa ating prayer po sa Landville, 7 p.m. po. Yan, nagpapatuloy po yon every Friday. So makiisa po tayo sa pananalangin. Any announcement pa po? No more na. So tayo po lahat ay tumayo. Amen. So inaanyayahan ko po si Pastor Odi para sa ating benediction. Let's pray. Hallelujah. To the only wise God, Lord, we give our lives unto you, Lord God. Lord, we need your countenance in our lives, Lord God. At samahan niyo po kami ng inyong presensya, Panginoon, upang sa aming paglakad, Panginoon, sa ibabaw ng mundong ito, para matagpuan niyo kaming tapat, Panginoon, sa gawain, sa inyong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. At tayaan niyo po, Panginoon, na ang Diyos na buhay ay maluwalhati po sa aming mga buhay. Kapayapaan, Panginoon, at patuloy na divine protection, Panginoon, preservation upon our spirit, soul, and body, Lord God. And Lord, I pray, O God, that the blessing of the Almighty Father, I invoke it in the name of Jesus, be each one of us, Lord God. In Jesus' name, amen. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling, for in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end. Hallelujah. Laying down every sin that will seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling, for in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work. We'll be faithful, hallelujah. And you'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling, and in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the. For the last time, we'll be faithful, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling, for in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. You'll be faithful to finish the work you began in us. You'll be